Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung likod ay Freddy dito sa Facebook/Freddy at YouTube channel at Filipino sa America Blog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please give me a big likes and you could share this video to others, okay? Ang topic ko ngayon ay yung bang mga feedback, okay? Mga comment, reaction sa yung mga last na vlog ko regarding Speaker Romualdez binastos ng DDS sa Japan. Ito ay nangyari sa 50 Asian Japan Summit Friendship. Okay? Kailan lang, nakauwi na ho ang Pangulong Marcos at maraming bitbit na pledges of investment. Okay, yan o ang maganda doon, no? Babasahin ko lang po isa-isa at magko-komento ako. Katulad nito, no? Sabi niya, mga mga DDS to, mga nagre-response na to eh. Mga DDS, okay? Mga pro-Duterte na pro-China. Yan o. Kasi si Pangulong Duterte ay nanganganib na makulong kasi ang DDS ay sumusuporta ng talagang lantaran sila, blindfolded sila na sumusuporta. Maraming pinatayan sa Pilipinas. Mas marami pa kay dating Pangulong Marcos sa sinasabi nyo. Ay, wala sa kalahati. Okay? Na pinapatay, pati mga bata, pinapatay niya. Ang sabi ng isa, shout out din, at Catherine Modesto. Catherine Modesto, ang sabi niya, 15 seconds ago, Lolo ang puso, dapat lang tusukin siya, tapos solid Duterte forever. Kita nyo? Kung ang mga overseas Filipino workers diyan sa Japan ay ganito magiging pag-ugali, pinagbabawal ho yan ng Japan, ng mga Hapon, bawal ho yan. Pag ganyan ang nangyari, at may complainant, katulad ng ating gobyerno, sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kahit Pilipino ka, pwede ka nilang ipa-deport sa Pilipinas at pagdating sa Pilipinas, ibaban ka at kakasuhan ka pa. Kabastusan yun eh. Pwede kang magprotesta, bakit hindi? Pero wag mong duduruin ang katulad ni Speaker Romualdez na binabastos mo. Duduruin mo, katulad nito, duduruin mo. At wala ka rin paggalang sa ginagamit mo yung bandila ng Pilipinas para to attack people. Ang ibig sabihin niyan, kulang ang kaalaman sa pinag-aralan dyan sa Pilipinas. Yan. Sabi naman ni user BL8, okay? Ayaw nila sabihin ng kanilang pangalan, Isa ka ring tambak. DDS na naman ito. DDS na naman ito. Okay? Yan. Ito naman sabi ni RTB Victory. Okay? Pataka raraman kag yawit sir. Uli Pinas para makabalo ka unsay kalinaw diri sa panahon na siya ang presidente. Hindi rin bastos ang DDS. Ayan. Tapos sabi niya, binastos yun ang BP at ang President former kaya galit ang mga loyal DDS. Hindi yon sinadya yan. RTB, ganito yan. Ang Presidente Digong Duterte, kinondeno niya ang mga Katoliko. Bastos, binastos niya si Kristo. Yan si Digong Duterte. Kinalaban niya ang Amerika, kinalaban niya ang Canada, kinalaban niya ang Australia, kinalaban niya ang European Union. Kaya anong nangyari? Nagkabaon-baon tayo sa utang. Hindi niyo pwede sisihin si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na how many trillion of pesos ang iniwan na utang ni Digong Duterte. At yung iba, alam niyo kung ano nangyari? Yung iba, binili niya at nilagay lang sa storage. Hindi pinamudmud.
Yan ang ugali ng mga Duterte. Kinuha lang niya ang gusto. Bakit? Hindi siya nagnakaw pero meron siyang komisyon. Ganyan ang style. Sasabihin nyo, di nagnakaw siya. Yung komisyon, paano? At yung yung kinuha niyang mga binili, hindi gagamitin at naka-stored lang sa ano. Ito ang findings ng Commission on Audit. Napakaliwanag, ano? Okay. Ito ang sabi ng isa, puro DDS to oh. Ikaw bayad ka rin ba ni Tambaloslos? Bastos naman kasi mga amo niya na nagpasahod sa inyo. Ito ay ano to? Balanse lang ito. Okay, sabi niya, ikaw bayad ka rin ba ni Tambaloslos? No, I'm not. Okay, bastos naman kasi mga amo niya na nagpapasahod sa inyo. I'm not a member of paid by Duterte. Hindi ako. Ako ay para sa balanse. Commentator. Pro-American, pro-Filipino. Not pro-China. Ayan. Okay? Okay. Yan lang ang ilan sa mga ito naman tatanungin natin, Tatanungin natin kung ano ang nagawa ng ating Pangulo. Okay? Okay. Ano ba nagawa ng ating Pangulo? Panay ang biyahe niya Panay ang biyahe. Isa sa mga ito ang sasabihin ko. Okay? President Bongbong Marcos foreign trips investment is already 427 billion pesos. Yan. Yan na isa sa mga yung mga return na foreign direct investment o FDI. 427 billion pesos na ang mga foreign investment. Ano lang ito, pinaka-latest lang report ito. As of October 17, 2023. 427 billion pesos of investment. Kaya biyahe ng biyahe ang ating Pangulo. At nire-represent yan. Makita nyo, yung sa West Philippine Sea, sino ba ang sumasama? Nandyan ang Joint Military Patrol na ginawa ng Australia at ng Philippine Navy. Nandyan ang Amerika at ang mga kampo ng Amerika ay nasa siyam na nationwide. Yan. At ang investment ng Amerika ay patuloy na nag-i-invest ang Amerika sa Pilipinas. And America, through President Joe Biden, classified the Philippines as already a family of the United States of America. And that is a great accomplishment, contrary to President Rodrigo Duterte that was condemned by the world. Kampi lang siya sa China and Russia, and both are socialist countries. Gusto ba niya yan? Okay. Ayan ang ko. Ayan, Okay. Okay. Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. At magpasalamat tayo kay Presidente Bongbong Marcos Jr. for a job well done in all his foreign trips, because dumarating na ang mga foreign direct investment dyan sa Pilipinas that will give more jobs for the Filipinos in order for you to grow. And the only thing that I'm concerned is that, guys, you need to speak English. Okay? Hindi kayo mga may edad na, I'm talking to the student, the high school student, the college student, the young graduates, the young professional. Yan, that's what I'm talking to you. Okay? So, you guys, student, inaasahan ko na magbigay kayo ng comment. Gawin nyo English. This is the start of your learning career. Kahit i-criticize nyo, it's okay with me. Okay? We could make a debate in your comments or any argument that you could take up in your comment. I really appreciate it. That's one way to learn, guys, on top of your career. If you are an engineer, go ahead. If you are a lawyer, it's much better. If you are a doctor, it's good. If you are a nurse, much, much more better.
And even if you are a physical therapist, the more, the better for you to start to grow now. Not tomorrow, but today. Until then, in God we in God we trust, we pray, never hold your peace.